Mula kay Melvs Castle. Ito mga tol, iyak kaya pala takot ang China. Fake pala mga missile ng China. Oo, alam natin yun, di ba? Natuklasan natin mga tol, yung ibang mga missile ng China, tubig ang laman. Literal na made in China, peke. Sabing ganun mga tol. Ayan, binasa ko lang yung title. Pakita ko sa inyo. Bigyan natin to ng reaction video pero bago natin to simulan, hinihikayat kita huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle mga tol. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video at pinag-uusapan po natin ngayon yung mga nagaganap dito sa West Philippine Sea, yung mga pang-aangkin at mga pambubulas ng China at ang pagpalag ng ating gobyerno sa kanilang ginagawa mga tol. Yan ang ating tinatopic lagi. At syempre sana huwag niyong kalimutan na i-like na rin itong video para ma-recommend pa siya ni YouTube sa mas marami pang Pilipino at makaalam ng mga kalokohan ng China. At syempre para mabawasan yung mga pro-China mga tol, kailangan kasi natin talaga magkaisa. Yun ang pinakalakas ng Pilipinas mga tol, pagkakaisa. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sa nagsasabing tatawanan lang China ang BrahMos Supersonic Cruise Missile, nagkakamali kayo dyan. Sabi ng pro-China. Sa totoo pa niyan, nababahala na ang China sa pagdating nito. Alam nyo bakit? Naalala nyo ba ang balita noon? Napalpak ang napakadaming missile ng China. Puro tubig ang laman. Puro tubig ang laman. Paano nila i-intercept yung isang missile na 3 times na mas mabilis sa speed of sound? Diba? Imbis kasi na fuel o gasolina ang laman nito, tubig ang kinergas sa missile. Display lang pala ang mga armas ng China. Display? Sabi sa inyo yung ginagawa ng China mga tol, pang ano lang nila yan, pang front lang nila yan, panindak lang nila yan sa mga maliliit na bansa para sumunod sa kagustuhan nila. Kasi kailangan nila ng resources mga tol Lumulobo yung populasyon nila. Kailangan nila ng resources. Ngayon, ang resources matatagpuan, nasasakupan sa ibang bakuran ng ibang mga bansa. So, paano nila makukuha yun in a legal way? Wala! Ang tanging paraan lang mga tol para makuha nila yun, puwersahan. Takutin nila yung bansang yun para sumunod sa kanila. Halimbawa, maliit na bansa, kapag ikaw pumalag sa akin sa kuping ko bansa mo, garahin kita. Papalag ka pa ba? Syempre, halimbawa, katulad ni Duterte yung presidente doon. Hindi na, friends tayo. I love China more than anyone else. Di ba? Ang dami naming barko. Ang dami naming missile. Papalag kayo, ubusin namin kayo. Wag ganun na sasabihin ni China. Ang presidente ng bansang yung Duterte pala. Di ba? Matapang ka naman sa mga Pilipino Matapang ka naman sa mga tao mo Takutin mo na lang din sila. Di ba? Well, yun ay base lamang sa ating obserbasyon mga tol. Baka mas marami pa dyan ang peke, di ba? Kung alam mo lang, sobrang lalaka yan ng korupsyon sa Defense Department ng China. Bilyong-bilyong dolyar ang pinapasok ng China taon-taon. Kaya ang daming korap na opisyal doon. Ilang Chinese general na rin ng China ang pinatalsik sa pwesto. At punong-puno din ng sa kanila, corruption, Hindi pa tapos si Xi Jinping na ubusin ang mga taong to. At least 15 people from the defense establishment have been purged in recent months. Now, some of the extraordinary sort of insights that we got in this story include things like missiles being filled with water instead of fuel. Kaya sa nagsasabing tatawanan lang ng China ang BrahMos missile, siguradong pro-China kayo Kaya nga nangangamba ang China matol na babahala sila doon sa pag-deploy ng US ng bago yung Typhoon missile system, di ba? Babahala sila doon 4 times na mas mabilis daw sa speed of sound, di ba? Tapos palipat-lipat pa yon kasi mobile yung rocket rocket missile launcher na yun, missile system na yun. Nalilipat-lipat ng pwesto. O baka naman pro-Duterte. Kahit anong sabihin nyo, dito inaasahang lalakas ang defense capability ng ating bansa. Literal na magdadalawang isip ang China ang pasukin ang Pilipinas. Balak ipwesto to sa mga lokasyong pinaghihinala ang unang aatakin o lulusubin ng mga Chinese. Hindi na to inanunsyo pa ng National Security Council. Pero paniguradong mayroon to sa Batanes at mayroon din to sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. BrahMos is a game changer for the Philippines. It's a game changer for the Philippines because it will strengthen our coastal. It's more of a deterrence
na parang kung sakasakali, di ba, mag-iisip-isip yung ibang mga bansa na pasukin yung ating waters because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. Diba? Gamit din siya, no, panindak din, deterrence din siya o yung pangharang mga tol. 'Di ba? Para magkaroon ng magdalawang isip yung mga bansa, no, na gustong sakupin ng Pilipinas na dadalawang isip talaga sila kasi pwedeng-pwede na silang palagan ng Pilipinas, 'di ba? Kaya maganda talaga napapalakas ng ating gobyerno yung ating militarization, 'di ba? Yung ating militar, 'di ba? Yung ating yung modernization program, 'di ba, ng AFP, mga tol, kailangan talaga maipagpatuloy 'yun. BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Di nagsasawa ang Chinese Foreign Ministry na gumawa ng fake news. Overtime na nga raw sila magtrabaho para siraan lang ang Pilipinas. Tinatawag tuloy ito ni spokesperson Malaya na fake news master. Puro propaganda at kasinungalingan lang kasi ang lumalabas sa bibig ng China. Alam na kung ikaw ay isang matinong Pilipino at marunong ka mag-isip, alam mo na talagang puro propaganda lang ang sinasabi nitong mga to. 'Di ba? Puro propaganda lang at puro kasinungalingan lang, mga tol. Wala naman silang sinasabing totoo eh. Wala silang sinabing totoo since day one. Wala talaga. Dito muling uulitin ng administrasyon. Hindi kailanman kikilalanin ng gobyerno ang pinangako ni Duterte. Kay Duterte kayo magreklamo China, huwag kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. Kung si Duterte dati natakot ninyo, nasindak ninyo, ibahin nyo na yung bagong presidente ngayon. Kakala kasi nila kaya nilang ulitin, mga tol eh. Diba? Kailangan ng bansa nila ng resources. Nakita nila Pilipinas, West Philippine Sea, mayaman to sa gas, natural gas. Mayaman sa langis, mayaman sa isda, mayaman sa mga likas na yaman ng dagat. Paano natin ito makukuha? Under ng West Philippines yan, exclusive economic zone nila yan. 'Di ba? O paano natin ipupush itong 9-dash line natin? 'Di ba? Kasi nung nakaraang administrasyon bago pa si Duterte, pumapasok na sila rito kaya nga nagkakaroon na tayo ng problema. Panahon pa ni ERAP, mga tol eh. 'Di ba? Pero patuloy sila, pinapakitaan nila ang Pilipinas ng nagma-muscle flexing sila sa Pilipinas. Yun ang nila, yun ang technique nila. Kaya yung ginawa sa kanila yan ng Pilipinas at Amerika, bad trip sila. Kasi akala nila sila lang ang may kayang gumawa nun eh. Yung pagpapakita ng puwersa. Pinakitaan nila ng puwersa si ERAP, si GMA, si Pinoy. Pero si Pinoy kasi nagkaroon ng aksyon eh. Nagreklamo sila sa dahig. At yun nga, sa Permanent Court of Arbitration, nanalo Pilipinas. Dumating kay Duterte, mga tol. 'Di ba? Meron na ngang 2016 Arbitral Award, hindi pa rin ipinush ni Digong. Nagpaalam siya kay China kung pwedeng i-drill yung langis. Sinindak ngayon siya ni Xi Jinping. Ayun, nalaman ni Xi Jinping, eto pala kahinaan ng Pilipinas. Ito pala kahinaan ng Pilipinas. Ginamit nila yon. So fresh lang, mga tol, after 6 years, ipinagpapatuloy pa rin nila yung ginagawa nila sa Pilipinas. Kaso iba yung presidenteng naupo. Pumalag, ayun. Wasak, sira lahat ng plano nila. The propaganda masters at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone: to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi tayo marunong tumupad sa mga usapan. Di ba yun yung bukang bibig ni Roque? Di ba yun yung sinasabi? Yun yung bukang bibig ni Roque. Pinoprovoke daw ng Pilipinas ang China. Tama-tama yung sinabi rito ni Malaya. Balikan natin yung sinabi niya. Tapos alalahanin ninyo yung sinasabi ni Roque. Push their claim that the Philippines balikan natin at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone: to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea. Di ba yan din yung ginagawa ng SMNI na pag-aari ni Kibuloy? And provoking conflict because
hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing more than a new invention. As the President clearly stated, there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal. Yeah. And we shall continue to do all activities within the bounds of international law, and we shall prove no interference in our lawful action. Panawagan pa ng National Security Council, huwag kayong maniwala sa propaganda ng China at mga pro-China ng mga Pilipino. Ginagawang dahilan lang yan para pag-away-awayin tayo. Stop US and Japan military build-up in Asia. Biruin mo mga tol. Yung US at Japan na tumutulong sa Pilipinas para palagan etong military build-up ng China sa West Philippine Sea. Hindi nila pinapansin yung yung China eh. Ang pinapansin nila yung US at Japan. 'Di ba? Yung China minimilitarize ng China ang West Philippine Sea, mga tol. 'Di ba? Nagbabala pa nga ang China eh. Mas lalo pa daw nilang imimilitarize ang ang West Philippine Sea eh. Tapos ito mga nagraraling to, tingnan mo, stop US and Japan military build-up in Asia. Tayong lahat. In short, nilalaso ng China ang utak natin para hindi mapansin ang harassment ng China Coast Guard sa ating mga kababayan. Kayo, payag ba kayong binubuli-buli lang tayo? Siyempre Payag ba hindi. kayong minamaliit lang tayo? Siyempre Panahon hindi. na para tumindig sa sarili nating mga paa. Na pinapatulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Tama. Kasi ultimately, the objective of all of this propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Kayo, handa ba kayong laban? Yan, kitang-kita naman natin mga tol kung anong ginagawa ng mga vlogger ni Digong, mga tol, si Roque, at yung iba pa. Alam nyo na kung sino yung mga yon, mga tol. Basta nagsasalita na kinokontra ang Amerika, Japan at iba pang mga bansa sa ginagawa sa ang ginagawa ng Pilipinas, mga tol. Basta mga taong nagsasalita kontra sa gobyerno pero no kibo sa China, mga tol, o kaya ipinagtatanggol pa yung China. Alam niyo na, mga tol, mga propagandist nila yon. So, huwag na kayong makikinig doon sa mga yon. Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.